Bago ang lahat, baka kaya ayaw sumali ni Lebron sa Golden State, hindi naman dahil wala pa talaga silang lineup, kundi nakakatapat kasi ng 3 or 4 na beses ng Golden State ang Memphis. Nasa Memphis na kasi si Isaiah Stewart, ang best friend ni Lebron. So inalis nila yung player na mahilig sa beng-beng, ang ipinalit yung mahilig sa boom-boom. Kaya rin siguro nasabi ni Lebron na natakot siya kay Stewart kasi hanggang ngayon nasa NBA pa rin si Stewart. 5 taon na nakakaraan nun. Kalakasan pa nun ni Lebron. Kung ibang player ang gumawa nun dati sa kanya, malamang wala na sa NBA. Malakas ang backer ni Stewart Pero nanawa na di umano ang backer niya dahil base sa report sa dami ng kahinasangkutang gulo ni Stewart, hindi na kinaya ng staff ng Detroit kaya tinrade na siya. Bukod pa kasi doon, makakakuha talaga ng extension itong si Stewart. Pipirma na sana siya sa Detroit. Kaso, hindi na pagbigyan kaya na-trade na lang. Mukhang huling beses ko na rin ang panggagatas kay Lebron bago siya pumirma ng kontrata kaya lubusin ko na. Marami kasi mga contradicting report tungkol sa kanya. Base kay Gilbert Arenas na parang laging nakabarek or nakainom, alam niya kung saan pupunta si Lebron at malaki ang chance mapunta ng Philadelphia. Within 24 to 48 hours, pwede nang i-announce ni Lebron. Based naman kay Sham, nagkaroon di umano sila ng discussion ni Rich Paul. Ang pinamimilian ni Lebron ngayon, Cavaliers, Miami at Philadelphia. Pero ang baba kasi ng bigayan sa mga teams na yan Yung mga fans pa naman ngayon, pinapaboran na mapunta sa Miami si Lebron or bumalik sa kanila. Dahil yun sa statement ni Pat Riley. Sa isang interview nito si Pat Riley, sinabi niya multiple times silang nagkatagpo ni Lebron at wala na rin namang gulo sa pagitan nilang dalawa kahit pa bigla silang iniwan dati ni Lebron papuntang or pabalik ng Cavaliers. Hinahabol din kasi ni Giannis na mapunta itong si Lebron sa Miami. Ang Cleveland, kung sa kanila pupunta si Lebron, ang pinakagagawin nila i-trade papuntang Cavaliers si Bronny. Kasi sobra ng player din yung Lakers at kailangan nilang magtanggal. Based din sa rule, kahit inalis nila ang bird rights nitong si Lebron, pwede pa kasi siyang idaan ng sign and trade. Kaya magbe-benefit yung Cavaliers at Lakers kung sakali. At pwede pang maisama talaga si Bronny James sa package na yon papuntang Cavaliers. Based naman sa senior writer ng The Athletics na si Mark J. Spears, ang trio ng team na pwedeng mapuntahan ni Lebron ay isa sa Cavaliers, Sixers at Warriors. Hindi nila sinama noon ang Miami. So based di umano to sa isang coach na malapit din kay Lebron. Nasa shortlist ng team na pwede niyang puntahan yung 3. Pero pareho kasing kasama kay Sham at kay Spears yung Sixers at Cavaliers. Sinama rin kasi ni Sham or hindi niya pa inaalis na dark horse na pwedeng puntahan ni Lebron, Minnesota. Pero maganda rin mapunta doon kahit papano. Panalo din. Yung dollar katumbas $256 Yun lang naman ang inaabangan ko dun Kapag si Lebron di umano na mintis ng Cavaliers, may chance di umano si Kuminga na siya ang kunin. Pero parang malabo Kahit hindi makuha si Lebron dahil sa 20 million na hinihingi kada taon ni Kuminga at babalik pa si James Harden, magiging gipit pa yung cap space nila. Dahil kung si Lebron ay babalik ng Cavaliers, kailangan nila ng sign and trade or kaya mag-trade pa rin ng players para maipasok lang si Lebron kasama itong si James Harden. Ganong kahigpit yung Cavaliers dahil lagpas sila sa tax apron at lagpas dati ng mahigit 50 million ang kontrata ni Lebron. Kung si Price Tag may kanta, kakampi ko lang ang sarili ko, si Draymond mukhang meron din Kausap lang niya yung sarili niya dahil siya lang yung merong podcast na siya lang ang andun, walang kasamang NBA player. Or wala siyang kasamang iba, hindi tulad nung iba mga podcast sa mga player na maraming grupo. Pasok pa rin naman sa podcast yun pero mukhang walang gustong sumama kay Draymond. Base kasi kay Draymond, pwede di umanong patagalin pa ni Lebron ang kanyang decision dahil di umano napikon kay commissioner nang sinabi nito na pumili na ng team para matapos na yung schedule dahil tumatagal. Ang habol ni commissioner yung mga importanteng dates gaya ng Christmas game. Pwede naman niyang ilagay ang Miami, Golden State, Philadelphia at Cavaliers. Kaso nga lang kapag hindi pumunta si Lebron dyan, walay. Dahil may kalaban na ngayon ang NBA kapag Christmas game, NFL. Based din kay Draymond, 23 years na naglalaro si Lebron sa Pasko. Baka di umano, pwede nang ibigay ni commissioner sa mga batang player para naman mapalitan na si Lebron. At katulad ni Kobe, hindi rin naman big fan ng Christmas game si Lebron kasi nga lagi silang andun. Sinabi na rin ni Lebron noong mga nakaraang Christmas game na mas preferred niyang nasa bahay na lang.
Based naman kay Stephen A. Smith, si Lebron at si Steph di umano ay may binabalak pa rin magsama sa isang team para makakuha ng championship. At hindi lang 24 season ang aabangan kay Lebron, kundi pati yung pang 25 season niya. 2 taon ang pwedeng kuning kontrata ni Lebron. Na dahil lagpas na sa over 38 si Lebron na matagal na taon na, 1+1 contract lang ang pwede niya makuha. Kung contention lang din sa championship, behind ang Golden State sa Miami, Cavaliers at Sixers. Nakulang na lang ng mga missing piece player, lalo na yung Miami. Yung Sixers, hindi nga lang alam kung paano talaga pagsasamahin si Maxey, Edgecombe at Embiid. Tapos papasok pa si Lebron dun. Si Embiid naman laging may injury kaya laging wala din sa Philadelphia. Pwede maging solution dun, maging off-the-ball player si Lebron or kaya si Jaylen Brown. Yung Cavaliers ganun din. Sino ang magiging off-the-ball player sa tatlo? Malamang si Harden, kaso defensive liability naman silang dalawa ni Lebron. Isa pa doon, kung talaga magsasacrifice si Harden, imbes na maging starter siya, pwede siyang pumatak ng 6-man para mag-work lang na magkasama si Donovan, Lebron at si Harden. Dahil sa Philadelphia, ang pwedeng gumawa nun si Edgecombe papasok ng kanyang ikalawang taon. Ang Miami, hindi naman sila kulang. Merong lang kulang or missing piece, another playmaker or point guard. Nung huling beses na nag-champion si Lebron or yung season si Lebron ay naging dominant or pinaka-dominant na taon ni Lebron sa Lakers ay 2020. Ito yung taon na si Lebron ang naging point guard ng Lakers at ito rin yung huling beses na nasama siya sa top 3 ng MVP ranking. Pangalawa siya noon sa botohan. Missing piece sa Miami ang isang legit playmaker at point guard. Kung pipili lang din in papers itong si Lebron na magandang position, Miami yun. Dahil sa uting kong gaupo, Giannis pala, tapos may tagabayo na si Bam Adebayo, si Lebron ang tagamasa. Hindi magkakaproblema in papers sa possession ang Miami kahit pa maging dominant pa rin sa bola si Lebron. Dahil ang mag-aagawan doon si Giannis at si Bam Adebayo na lang. Nasa Miami din ang dalawang best defensive big man, si Adebayo at si Giannis. Kung isasama mo pa si Wiggins, isa sa best 3-and-D player din sa NBA. Kaya makukuha yung mga lapses ni Lebron pagdating sa defense. Parang lumalabas din kay Pat Riley, unfinished business yung nangyari dati kay Lebron na umalis siya at bumalik ng Cleveland. Kontra sa Warriors na ang pitch ni Steph para pumunta sa kanila si Lebron ay maganda ang golf sa Bay Area. Ginawa tuloy silang memes. Saka kumpara sa tatlong team sa East na nilatag ni Sham, palyado yung ibang player sa Golden State. Meron talagang restriction dun kaya mahihirapan talaga silang makakuha. Bukod siguro sa tulog pa si Dunleavy. Meron pang mahiwagang sakit si Porzingis. Hindi alam kung makakalaro ng maraming games next season. Si Al Horford naman hindi na ganun kabata. Si Steph, hindi rin sigurado kung ganun din na makakalaro ng maraming games. Plus si Draymond Green, nawawala din kapag nawawala si Steph. Si Butler, injured. Kahit sabihin niya pang minamadali niyang gumaling, hindi naman ganun kadaling gumaling. Ganun din si Moses Moody. Baka gawin pang sentro si Lebron kung nagkataon. Ang pinangahawakan na lang ng Golden State ay yung sinabi ni Lebron na kung pipili siya ng team nakabase sa anak niyang babae at ayaw malayo ng Los Angeles. Ang Golden State ang pinakamalapit dun.